Ma'am, Tacloban, kayo ang dahilan kung bakit nagkakaproblema ang House of Representatives. Kayo talaga, ma'am. Dahil sa inyo, magulo ang House of Representatives. Bakit daw ba ako nandito? Yun ang tanong nila lagi. Unang-una, wala po ako dito for the interim release. Pero nandito po ako dahil sa International Criminal Court at sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. At dahil sa ating bayan. Dahil ang dami-dami nating, daghang kitang mulo, dami-dami nating reklamo, ang dami-dami nating gustong makita sa ating bayan, pero hindi natin nakikita yon. Gabi, meron kaming small meeting consultation. Dahil napakahalaga sa amin ang mga input, advice ng Filipino communities abroad. Bakit ba? Dahil kayo yung nakatira, nakatrabaho sa iba't ibang bansa. And therefore, you have seen the best of the world and the best practices of governments around the world. And what is our dream? What is our vision? To get that and do it for our country. Diba? Because kaming mga nandoon na hindi pa nakatira o hindi man lang nakatrabaho sa ibang bansa, hindi kami ang may monopolya ng kaalaman. Nandun sa napakalaking global community of Filipinos ang kaalaman kung ano ba ang pwede nating dalhin at gawin para sa ating bayan. Kaya po tayo nandito dahil din po sa bayan, para sa ating bayan. But before that, I would like to talk about former President Rodrigo Duterte and his influence in my life. Marami po ang nagtatanong, kamusta na si dating Pangulong Rodrigo Duterte? Sinasabi ko sa inyo, hindi niyo pa siya nakita na ganito kapayat. Sa mga maalala ninyo sa kanya, mga panahon na naging mayor siya, na naging vice mayor siya, na naging congressman siya, at naging president ng ating bansa. Bakit ba pumayat? Dahil unang-una, hirap siya sa kanyang kalagayan. Hindi naman kasi siya marunong ng gawaing pambahay. Hindi niya magawa yon dahil lahat yon ay ginagawa para sa kanya. Simula nang siya ay pinanganak. Simula sa ng nanay niya, papunta sa girlfriend niya, papunta sa asawa niya, papunta sa girlfriend niya balik. Nasaan na ba si Maharlika? Ito si Maharlika, meron siyang content sa away ng mga girlfriend no? Yes, ma'am. Sabi ko nga doon sa kasamahan ko, sabi ko, alam mo, talino talaga to si President Duterte. Hindi siya nag-asawa ulit. Nung sila ay naghiwalay ng nanay ko, hindi na siya nag-asawa ulit. And therefore, ngayon, wala sa kanila ang makapagsabi na siya ang pwedeng magmamay-ari kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dahil lahat sila ay pare-parehong girlfriend lang. Kaya mga lalaki, kapag kayo ay pinalaya ng asawa ninyo, huwag na po kayo mag-asawa ulit. Diba? Asan ako? Oh, kamusta na siya? Ayun. Hirapan siya. Pangalawa, yung malamig. Kasi kahit daw may heater sa loob, pumapasok pa rin yung lamig doon
sa kanyang kwarto. At pangatlo, yung pagkaluto ba ng pagkain ay hindi yung traditional na Pilipino na luto. Ay intindihan namin na sinusubukan talaga doong detention unit na bigyan siya ng pagkain na magugustuhan niya dahil it's culturally appropriate. Pero syempre, sabi nga nung mga Pilipino na tiga-Hague, ang mga Dutch daw hindi marunong magluto ng kanin. Oo. Hindi daw sila. Pero nagpapasalamat kami kasi ilang araw lang na dumating si Pangulong Duterte sa Hague ay gumawa sila ng paraan na mabigyan siya ng kanin or rice sa kanyang meals. Kaya nagpapasalamat kami doon. And syempre, yung lungkot niya na wala siya. Yes, ma'am, isa din yon yung lungkot niya sa walang girlfriend. Pero may I just say, ma'am, no? Kasi magaganda yung mga lawyers niya. Yung isa is a Singaporean Spanish. So, Singaporean Spanish siya. Yung isa is Dutch. No? Oh, at araw-araw yon bumibisita sa kanya. Sa detention. So every morning meron siyang lawyers conference at masaya ako dahil yun na nga ang problema ko, sir. Makaligawan ba? Matinik pa naman yon si PRD. So, baka pero sinabihan na namin sila. Winarningan ko. Ma'am, sabi ko, wag talaga kayo magpadala sa pambobola niyan, ha? May I just say na ang Pilipino na lalaki, mambobola talaga yan sila. Kaya, sinabihan ko na yung mga abogado, sir, kasi nakita ko na yung maganda maganda talaga. Sabi ko, huwag kayong magpadala sa mga Pilipino na lalaki. Dahil gagawin nila ang lahat na masuko mo ang bataan. Pero pag nasa kanila na ang bataan, ma'am, anong nangyayari? Pumupunta sa Palawan. Sa Siargao? Pumupunta sa Siargao. When you run in Yes. 28, you want to run for election. Yes. That is what we are working on, and that is what we are pushing for with our senators that are allied with the political party of President Duterte. Discuss ways where we can improve on the election. Overseeing your election. Yes, sir. We also know of that. There is some sort of foreign interference and influence in Philippine government and political affairs. And yes, as I said, we're discussing with senators, particularly Senator Amy Marcos, on how we can make sure that election results are credible. And we want to start it with the BARM elections, which are upcoming this year. Daw ma'am, di ko kadungog, ma'am. Yes, election. BARM. Puro tayo. Yes. Filipinos living abroad can do overseas absentee voting through the Philippine Embassy.
Guwapa, Ah, Guwapa. Kunya rin yung gwapo-gwapo ma'am ba? Kapamilya sa kong sikuan mo naman. Ako binhi para magkuan ba, magtrabaho. Kunya ng gwapo-gwapa. But you know, may I just say, kagwapo ang skin ang bugnaw. Ang maganda ng kutis, ang malamig na klima. Na, alam mo ma'am, noong isang araw naglalakad ako, sobrang lamig niya, di ba? Gumaganda yung kutis mo kasi nagsasarado yung pores mo. Tapos naisip ko, sana ganito sa Pilipinas, no? Malamig sa mukha, malamig sa leeg, pero hindi malamig sa likod, hindi malamig sa lower back, hindi malamig sa tuhod. Di ba, ma'am? Dito lang yung lamig ba? Sa Pilipinas, dyan lang. Pag naglalakad ka, pero dito sa baba, kung saan masakit pag malamig, wala. Para maganda ang kutis lagi ng Pilipina. Hindi yung konting ano lang, konting init lang, meron na kaagad breakout, meron na kaagad. Lagi ma'am. Pwede ang bugnaw diri lang, ana. Yung malamig dito lang. Dito, dyan malamig. Pero dito sa baba, wala nang lamig. Kasi ma'am, sa totoo lang ma'am, gusto ko na talaga mag-jacket. Pero dahil nagtatrabaho ako ma'am, kailangan ko mag-uniform. Asan? His influence in my life. Unang-una, education. You know, when we talk about tiger moms, Asian tiger moms, where they demand academic excellence from their children. In my family, it was a tiger dad, not a tiger mom. Nasabi ko sa inyo, sa sobrang bait talaga ng nanay ko, kahit gusto mo maging bulaklak, sasabihin niya sa'yo, go ahead, become a flower. Ganyan, yung nanay ko. Pero yung tatay ko talaga was really, I would say terrible in terms of driving the importance of education into my head. Really. Because ang sinasabi lang niya sa akin noon, hindi ka tao kapag hindi ka abogado o hindi ka doktor. Dalawa lang ang binigay niya na choices sa akin. Swerte na nga kayo, yung mga nanay nyo, sinabi lang sa inyo nurse eh. So 4 na taon lang yun. Sa akin talaga, ang demand sa akin, abogado o doktor. So 8 taon yun. Ganun siya sa akin nung ako ay lumalaki. So ako din, wala din, pakiramdam ko rin, nung ako ay lumalaki at nag-aaral, wala din talaga akong choice. Maging abogado o maging doktor o hindi ka makakauwi sa bahay ng mga magulang mo. And therefore, wala kang libreng kuryente at tubig. Ganon yung pakiramdam ko. So, nagsimula ako sa med school and then I ended up sa law school and became a lawyer. And yun. Ang nakita ko na nagbago yung tatay ko sa paningin niya sa akin. The moment na nalaman niya na abogado na yung anak niya. Because apparently, sa mga more sa male lawyers, they find pride and honor kapag meron silang anak na abogado din, kahit isa man lang. And I think ganun din sa doctors. I do not know, but I think ganun din sa mga doktor.